Si Van ay dati pagod na empleyado sa opisina, walang tigil sa trabaho ngunit laging nauuwi na walang pera. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay muling isinilang bilang isang marupok na batang maharlika. Nakakabahala para sa kanya ang kanyang bagong paligid, dahil ang huling malinaw niyang alaala ay ang pag-uwi mula sa trabaho, kahit na may bahagyang pakiramdam siya ay ipinanganak sa mundong ito. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa bintana upang sumilip sa labas, ngunit agad siyang hinarang ng kanyang katulong na si Teal, na natakot na baka siya ay mahulog. Taglay din ni Van ang mga alaala tungkol kay Teal at sa kanyang pamilya sa buhay na ito, kaya naisip niya na isa ito sa mga reincarnation na madalas pag-usapan ng mga tao. Gayunpaman, natagpuan ni Teal na kakaiba na ang isang 2 taong gulang ay makapagsalita ng malinaw, lalo na't kahapon pa lamang ay sinusubukan pa niyang nguyain ang kanyang sariling paa. Iniwasan niya ito bilang biglaang pagkamulat ng bata sa kakaibang murang edad. Pagkaraan ng ilang oras, kumakain si Van ng tanghalian kasama ang kanyang pamilya nang tanungin siya ng kanyang ama, si Halpa, kung ano ang balak gawin ng lahat. Karamihan ay sumagot na mag-aaral sila ng mahika. Pagkatapos, tumingin si Halpa kay Van at tinanong siya tungkol sa kanyang plano. Sa halip na parang batang nagbababalita, kalmado namang sinabi ni Van na nais niyang pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng bansa, dahil marami pa siyang hindi naiintindihan. Labis na natuwa si Halpa, naniniwala na ang ganitong mahinahong sagot ay patunay na si Van ay lalaki upang maging isang marunong at kakayahang maharlika. Sinabi niya na sabik niyang hinihintay ang magic appraisal ni Van sa edad na 8, tiwala siyang mamamana niya ang affinity ng apoy ng pamilya. Ang papuri ni Halpa ay nagdulot ng inggit sa mga kapatid ni Van. Sa mundong ito, maraming uri ng mahika ang umiiral, ngunit pinahahalagahan ng mga maharlika ang offensive magic higit sa lahat, dahil ito ang ginagamit upang protektahan ang mga tao. Gayunpaman, masyado pang bata si Van upang magsanay sa mahika. Nang hapon na iyon, bumisita ang punong butler kay Van na may dalang bungkos ng mga libro at ipinaalam sa kanya na siya ang mangangasiwa sa kanyang akademikong edukasyon. Bagamat taglay ni Van ang mga alaala mula sa nakaraang buhay, hindi madali ang pag-aaral. Bukod sa matematika, ang pagkatuto ng wika ng mundo at ang mahabang kasaysayan nito ay lalo pang mahirap. Sa magandang bahagi, wala namang integral calculus sa mundong ito, kaya hindi na niya kailangang harapin iyon. Pagkalipas ng 2 taon, sinimulan ni Van ang pangunahing pagsasanay sa espada sa ilalim ni Teal, ngunit dahil sa maiikling binti niya, mahirap ang kanyang galaw, kaya palaging may pagkakataon si Teal na toxoin siya para sa kanyang aliw. Nang malaman ng punong katulong na babae kung paano tinatrato ni Teal si Van, pinigilan niya ito. Pinayuhan ng iba pang mga katulong si Van na magbigay ng wastong parusa, ngunit hindi niya nakikitang kailangan ito, dahil hindi siya naiinis sa mga walang pinsalang pagtutukso. Gayunpaman, pinaalalahanan siya na ang pagpapakita ng kawalang galang sa isang maharlika ay isang seryosong kasalanan sa mundong ito, kaya wala siyang nagawa kundi disiplinahin si Teal. Tumugon si Van sa pamamagitan ng banayad na pagpalo kay Teal sa noo at idineklara na sapat na ang parusang iyon. Lumipas ang 1 taon, at nagkaroon si Van ng 5 taon. Matapos niyang makontrol ang kanyang maliit na katawan, kayanan niyang makipagsabayan sa pakikipaglaban sa mga batang mas matanda sa kanya. Madali niyang nababasa ang kanilang galaw, dahil kulang sila sa estratehikong pag-iisip, kaya mas kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Namangha ang mga batang lalaki sa lakas ni Van sa kabila ng kanyang murang edad at mas lalo pang nagulat sa kabutihan niya sa kanila bilang karaniwang tao. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, nagpahinga si Van sa ilalim ng isang punong malapit. Di nagtagal, lumapit si Knight Captain D upang makipag-usap sa kanya, humanga sa kakayahan ni Van sa espada sa ganitong murang edad. Inalok niya si Van na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Van na karamihan ng kanyang oras ay ginugugol na sa pag-aaral kay Esparta. Sinabi ni Dee na hindi iyon problema, dahil pwede lang ayusin ang kanyang schedule. Pakiramdam ni Van na ang walang katapusang pagsasanay sa espada ay mas masahol pa kaysa sa pag-aaral, kaya pinili niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang routine. Nirerespeto ni Dee ang kanyang desisyon at hindi siya pinilit pa, ngunit iginiit niya na sanayin si Van sa tuwing libre ito mula sa mga leksyon. Dahil hindi niya kayang tumanggi, humiling si Van kay Dee na maging mahinahon sa pagsasanay, at pumayag si Dee ngunit sa simula ng training, wala talagang pagpigil si Dee nagpatuloy ang matinding sesyon buong araw,
kaya nagtaka si Van kung paano umiiral ang isang tao tulad ni Dee, lalo na't itinuturing ni Dee ang air squats bilang pahinga. Bagamat mabagsik ang pagsasanay, inamin ni Van na ito rin ay masaya. Pagkatapos ng isang taon ng pagtitiis sa mahigpit na siklo ng pag-aaral at pagsasanay, halos maubos ang kanyang isip ni Van. Nais niyang makipaglaro tulad ng normal na bata. Sinabi ni Till na pwede siyang magpahinga sa araw na iyon kung nais niya, isang opsyon na hindi pa naisip ni Van. Nang marinig ito, nagpas siyang bumisita siya sa palengke, isang lugar na hindi pa niya nakita. Pagdating niya, nabigla siya sa dami ng tao. Ipinaliwanag ni Till na ito ang pinakamalaking palengke sa kaharian, at ang gusali sa likuran nila ay ang Merry Chamber of Commerce, ang pinakamalaking kumpanya sa kalakalan ng kaharian. Napansin ni Van ang isang lalaki na hinihila ang isang batang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagalit ang lalaki sa kanya na huwag makialam, ngunit nang makita ang mga gwardya sa paligid, mabilis niyang binago ang tono. Ipinaliwanag niya na ibinebenta niya ang kanyang anak bilang alipin. Nagulat si Van na walang tumutugon sa sitwasyon, ngunit sinabi ni Till na karaniwan sa mga mahihirap na pamilya ang ibenta ang kanilang mga anak para sa pera. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang empleyado ng Chamber of Commerce upang siyasatin ang ingay. Agad niyang nakilala si Van bilang ika-4 na anak ng Marquis at magalang na sinabi na siya ay nasa kanyang serbisyo, iniimbitahan si Van na humiling ng anumang kailangan niya. Tinanong ni Van si Rosalie kung magkano ang maaaring ibenta sa anak ng lalaki. Sa unang tingin, walang espesyal sa batang iyon, kaya tinanong ni Rosalie ang tungkol sa magic affinity niya. Sumagot ang lalaki na ang kanyang anak ay may thieving magic, na maliit ang halaga. Sinabi ni Rosalie na ang pinakamataas na alok ay hindi lalampas sa 3 pilak na barya. Nag-alab ang galit ng lalaki dahil ganoon kaliit ang halaga ng kanyang anak, kaya ibinuhos niya ang kanyang galit sa bata, binubugbog ito sa lupa. Binalaan siya ni Rosalie na itigil ito, ngunit sinabi ng lalaki na huwag siya makialam. Dahil hindi siya mag-aalok ng higit sa 3 pilak na barya, idineklara ng lalaki na dadalhin niya ang bata sa mansion ni Didi upang subukan ang kanyang swerte doon. Bago siya makaalis, nagsalita si Van at nag-alok ng 5 pilak na barya. Alam ng lalaki na hindi siya makakakuha ng mas magandang alok, kaya tinanggap niya ang pera at umalis. Lumapit si Van sa bata, pinuputol ang mga tali niya, at tinanong ang kanyang pangalan. Tumayo ang bata at ipinakilala ang sarili bilang Kamshin. Sinabi ni Van sa kanya na malaya na siyang pumili ng sariling landas mula ngayon. Nagulat si Till at ang iba, dahil inakala nilang gagawin ni Van si Kamshin na kanyang alipin. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ni Van ang alipin at wala siyang balak magkaroon ng isa. Ngunit dahil wala namang pera o tahanan si Kamshin na mapupuntahan, inalok ni Van na isama siya pabalik sa mansion. Naniniwala si Kamshin na hindi papayagan ng ama ni Van na manatili bilang panauhin ng isang estranghero, kaya't kailangan niyang maging alipin ni Van sa halip. Hindi komportable si Van na maging amo ni Kamshin, ngunit dahil tinanggap ni Kamshin ang kasunduan, pumayag si Van na bumuo ng master-slave contract. Nag-alok si Rosalie ng tulong at kinuha ang kamay nila habang binibigkas ang isang spell. Nang matapos siya, lumitaw ang isang crest sa kamay ni Kamshin, na ipinaliwanag niya bilang patunay na kumpleto na ang kontrata. Dagdag pa niya na karaniwang naniningil siya ng bayad, ngunit pinawalang bisa ito dahil ito ang unang pagbisita ni Van sa palengke. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Van sa bahay, at si Kamshin, ngayon ay tinatawag ng Kem, ay nakasanay na sa kanyang tungkulin bilang personal na katulong ni Van. Sa araw na iyon, nagdala si Kem ng nakakabahalang balita, hinahanap siya ni Dee upang mag-schedule ng karagdagang pagsasanay. Natakot si Van sa kanya, kaya't binigyan niya si Kem ng cookie bilang panakip at hiniling na takpan siya. Handang gawin ni Kem ang kahit ano para kay Van. Pagdating ni Dee at pagtatanong para kay Van, nagsinungaling si Kem at sinabi na wala si Van roon. Agad na naramdaman ni Dee ang kasinungalingan, ngunit kinilala ang tapang na kailangan upang linlangin ang isang tulad niya. Sa kasamaang palad para kay Kem, nagustuhan siya ni Dee at nagpasya na siya na lang ang sanayin, kaya dinala siya palayo. Lumipas ang 1 pang taon, at malapit nang magwalo si Van. Lahat sa bayan ay nag-iisip kung anong uri ng mahika ang kanyang lilikhain sa kanyang appraisal. Kilala ang pamilya ni Van sa wind at fire affinities, kaya inaasahan ng lahat na magkakaroon siya ng makapangyarihang offensive magic.
Ngunit sa araw ng appraisal, lumabas na wala siyang attack magic. Sa halip, taglay niya ang production magic. Galit na galit ang kanyang ama, dahil itinuturing na pinakamahina ang production magic. Kailangan nito ang pagsasama-sama ng lahat ng materyales ng maaga at pagbuo ng eksaktong mental na imahe ng proseso ng paggawa. Kahit ang paggawa ng simpleng espada ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Tinuring ni Halpa si Van bilang kaiyahiya sa pamilya at itinaas ang kanyang espada upang patayin siya sa mismong sandali. Sa huling saglit, lumapit si Mercia, ang nag-iisang kapatid na tunay na nagmamalasakit kay Van, at humarap sa kanya, hinihikayat ang kanilang ama na itigil ang gagawin. Pinaalala niya kay Halpa ang isang liblib na baryo sa pinakalayong dako ng kanilang nasasakupan, isang pamayanan na may halos 100 tao lamang at walang espesyal na halaga o kakayahan. Dahil sa kalayo nito, kulang din ang baryo sa tapat na pagsunod sa kanilang pamilya. Iminungkahi ni Mercia na ipadala si Van doon bilang kinatawan upang tulungan silang mas higpit na kontrolin ang baryo, na sinasabi na mas mabuti ito kaysa patayin siya. Pumayag si Halpa sa ideya at inutusan si Van na ihanda ang kanyang mga gamit at agad na lisanin ang mansion, pinaalalahanan siyang huwag magtagal. Pagkatapos umalis ni Halpa at ng iba pa, humingi ng paumanhin si Mercia sa hindi niya pagagawa ng higit pa. Sinasabi na ito na ang pinakamahusay na kinalabasan batay sa paniniwala ng kanilang ama tungkol sa mahika. Nagpasalamat si Van sa kanya, at nangako si Mercia na susuportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, sinimulan ni Van ang pag-empake ng kanyang mga gamit. Nagulat si Till na ipapalayas ng Marquis ang sariling anak sa isang malayong baryo dahil lamang sa uri ng kanyang mahika, ngunit sinabi ni Van sa kanya na inaabangan niya ito. Bilang Panginoon ng isang liblib na baryo, maliit lang ang inaasahan niyang responsibilidad at umaasa siyang magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Ipinagbawal ni Halpa sa kanya ang pagdadala ng anumang mga kabalyero, ngunit sa tulong ni Mercia, kumuha si Van ng humigit kumulang 10 adventurer upang dalhin ang kanyang mga gamit. Biglang humabol si Till at humiling na sumama, at pumayag si Van. Dumating din si Dee at inalok na sundan si Van para magpatuloy ang kanilang pagsasanay, isang bagay na mariing tinutulan ni Van. Pinaalala niya kay Dee na ipinagbawal ni Halpa ang lahat ng kabalyero na sumama sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Dee, pinili rin ng punong butler na sumama kay Van. Pagkatapos makumpleto ang mga paghahanda, sila ay umalis patungo sa malayong baryo. Ang paglalakbay ay dapat lihim, dahil ayaw ni Halpa na malaman ng iba na ipinatapon si Van. Ngunit minahal siya ng mga taga-bayan at agad siyang nakilala, nagtipon upang bigyan siya ng engranding pamamaalam habang siya'y umaalis. Sa paglalakbay patungo sa kanilang bagong lungsod, ipinakita ni Van ang pambihirang husay niya sa production magic, na sana raw ay may tunay na praktikal na gamit. Matapos ang mahabang paglalakbay, malapit na silang makarating sa nayon na magiging tahanan nila. Sinabihan ni Van si Camzen na huwag magpakapagod, at tiniyak na maaari siyang bumalik anumang oras kapag napagod siya. Kung hihingi man siya ng tulong sa kanyang kapatid, tiyak na aalagaan nito si Van, ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Nangako siyang gugugulin ang buong buhay niya sa tabi ni Van at balak niyang tuparin ang pangakong iyon, idinagdag pa na handa niyang isugal ang sariling buhay para sa kanya. Namula si Van at nagtanong kung parang alok ba iyon ng kasal. Diretsahan niyang sinagot na mahal niya si Van. Dahil naging alangan ang sandali, nagpatuloy na lamang sila sa paglalakbay. Biglang huminto ng marahas ang karwahe. Pagtingin nila sa unahan, napagtanto nilang nasa krisis ang nayon at inaatake. Mabilis na tinipon ni Van ang kanyang mga kasama upang bumuo ng estratehiya para mabawi ang nayon. Sinabi ni Den na malamang ay mga tulisan ang mga umaatake. Nakikita ni Van na napapaligiran ang nayon ng mga mamamana sa lahat ng panig, ngunit walang pinsalang na idudulot ang kanilang mga palaso. May nagtitipong mga tao sa harap ng tarangkahan habang nananatiling nakatago ang mga taga-nayon, hindi makaganti. Mabilis na nagbilang si Van at tinatayang nasa 50 kalaban ang naroon, na lubhang mas marami kaysa sa kanila. Iminungkahi ni Den na sumugod at harapin ang mga umaatake, kumbinsidong magtatagumpay sila kung kikilos ng magkakasama. May isang lalaki ang nagbabala na mapanganib ang plano dahil sa dami ng kalaban. Sumagot si Den na nauunawaan niya ang panganib, sapagkat maraming beses na siyang lumaban sa unahan. Alam niyang magkakaroon ng mga sugatan at mamamatay, ngunit naniniwala siyang may daan patungo sa tagumpay.
May isang adventurer ang nagpaalala na inupahan lamang sila bilang mga escort at hindi sila tatanggap ng mga gawain na maglalagay sa panganib sa buhay ng kanilang mga kasama. Tumugon si Den na ang nayong ito ang unang teritoryo ng kanyang Panginoon at ang unang mga taong nasasakupan nito, at tinanong kung kailan pa nila huhugutan ang kanilang mga espada kung hindi sa ganitong krisis. Iginagalang ng adventurer ang dangal ni Den ngunit sinabi nitong hindi sila saklaw niyon, dahil sila'y mga adventurer lamang. Tinanggap ito ni Den at hiniling na kahit man lang ay protektahan nila si Van. Tumutol ang butler, sinasabing kung mabubuwal si Den, wala nang kinabukasan kahit mabawi pa ang nayon. Sa kabila ng kanyang edad, inihayag niyang isa siyang 4-element mage, ikinagulat ng lahat. Idineklara niyang magtatayo muna siya ng isang hadlang habang ligtas na aatake ang mga adventurer mula sa likuran nito. Nang lumipat ang atensyon ng mga kalaban sa hadlang, sasagupan ni Den at ng kanyang mga tauhan ang mga ito mula sa mga gilid gamit ang magkakaugnay na sorpresa, na malaki ang pagpapabuti sa kanilang tsansa. Tinanong ni Van kung balak ding lumaban ng butler. Sumagot siya ng oo, ipinaliwanag na kung titigil siya sa pag-atake, magiging pain lamang siya at mamamatay si Den at ang iba ng walang kabuluhan. Tumanggi si Van na tanggapin ang kamatayan ng kanyang butler, ngunit iginiit nito na may halaga pa rin ang kanyang mga paninikip na mata at hiningi kay Van na igalang ang kanyang hiling. Muling tumutol si Van, pinaalalahanan siya ng mahabang paglilingkod sa pamilya Marquis. Pinayuhan din niya si Den na huwag magpakasapalaran, dahil bahagi pa rin sila ng pangunahing orden ng mga kabalyero. Ang pagkawala ni Den, ang kanilang pinakamalakas na mandirigma at strategist, ay hahadlang sa paglago ng teritoryo. Inalok ni Van ang kanyang sarili bilang bait, ngunit tumanggi ang kanyang katulong. Nagboluntaryo rin si Common na ilihis ang pansin ng kalaban. Ipinaliwanag ni Van na hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ng isang mahal niya at sinabi na dapat mabuhay si Camden hanggat maaari ngayon na siya ay malaya. Pinili niyang sumulong sa harap sa ibabaw ng karwahe, habang nagbibigay ng long-range na suporta ang iba mula sa gilid. Sa kabila ng pagtutol, idineklara ni Van na araw-araw siyang nagsasanay ng espada kasama ang vice commander ng mga kabalyero at hindi basta-basta babagsak. Sa kanyang isip, naniniwala siyang kahit kamatayan ay magiging marangal kung ibibigay ng isang Panginoon ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Hiningi niya sa kanila na iwan ang kanyang katawan at itago ang kanyang pangalan upang maiwasan ang gulo para sa pamilya Marquis. Lumipat ang eksena sa mga adventurer na nag-uusap sa kanilang sarili, napapansin na hindi pa nila nakilala ang tunay na mabubuting Maharlika, puro mayabang lamang. May nagtanong kung bakit tinanggap niya ang misyon, at sumagot siya na plano niyang manatili ng matagal sa teritoryo ni Marquis Feltia. Biglang lumitaw si Van, nagpapasalamat sa kanya sa pagtanggap ng trabaho. Inamin ng lalaki na marahil ay may ibang uri rin ang ilang Maharlika. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpa siya ang adventurer na lumaban sa harap, sa pagkakataong ito ipinagkakatiwala ang kanyang buhay kay Van. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng batang lalaki, ipinaliwanag niya na kung handang isugal ng isang bata ang sariling buhay, hindi niya maaaring tanggihan. Sumasang-ayon ang kanyang mga kasama, sinasabi na palagi nilang hinamak ang mga Maharlika ngunit hindi pa nila nakilala ang isa na nag-aalala sa pangalan ng lahat tulad ni Van, kaya't nagtitiwala sila sa kanya. Pinili rin ni Den na sumulong, naniniwala na ang pagprotekta kay Van doon ay katumbas ng pagprotekta sa kinabukasan ng pamilya Marquis. Sumunod si Ispata, na nagsabi na bilang Panginoon ng lupain, hindi dapat kumilos ng pabaya si Van at dapat niyang unawain ang pain ng dala ng pagiging tagapagmana. Pagkatapos, binago niya ang estratehiya, hadlang muna, long-range na atake, si Den sa kaliwa, at si Ortho sa kanan. Napansin ng isang adventurer ang kapangyarihan ng mage at labis na humanga. Sabi ng isa pa, kung tumanggi siya, siya sana ang naglagay sa sarili sa panganib. Tinawag niya si Van na isang bihirang talento at sinabi na, kung posible, nais niyang makita itong maging hari. Di nagtagal, inatake ang mga mananakop mula sa likuran, isa-isa silang bumagsak. Nalito, sinubukan nilang tumugon, ngunit sumulong si Den kasama ang kanyang mga kasama, na walang kahirap-hirap na nilalabanan ang mga kaaway. Sa kanyang presensya lamang, maraming kaaway ang napipilitang umatras. Isang mandirigma ang sumugod sa support line at muntik ng tamaan ng isang babae, ngunit sumugod si Van, pinutol ang mga binti ng kalaban, at mabilis itong tinapos.
Nagbabala si Van na maaaring may iba pang kaaway sa paligid at nananawagan ng pag-iingat. Ang ginigigil na babae ay nakatitig sa bata, nagtataka kung anong uri ng batang kayang iligtas siya ng ganito kalamag ang ulo. Hindi nagtagal, lahat ng kaaway sa lugar ay nasupil at nahuli ng walang pinsala. Nang matanggap ng adventurer ang napagkasundo ang bayad, itinuturing na tapos na ang misyon. Gayunpaman, ipinakita niya ang interes kay Van, iniisip na kahit hindi ito magdudulot ng kita, maaaring sulit ang manatili doon. Isang kasapi ang tumanggi, nakatali sa tungkulin sa ibang lugar. Pinili ng babae na manatili, dahil nailigtas siya ni Van. Nagpa siya rin ng iba na manatili, napagtanto na iba siya sa lahat ng maharlikang kanilang nakilala. Bagaman wala pang 10 taon ng edad, nais nilang masubaybayan ang taong kanyang magiging at pinili nilang suportahan siya pansamantala. Sinabihan si Van ng kanyang katulong na babae, na kung balak niyang isugal ang buhay ng ganito pala, dapat ang kanya na lang ang gamitin bilang pain sa halip na sarili niyang buhay, at iniutos sa kanya na huwag na muling kumilos ng pabaya. Sa sandaling iyon, dumating si Den, pumupuri sa resulta bilang isang tiyak na tagumpay. Napansin ni Espada na nagtipon na lahat ng taga-nayon sa harap ng tarangkahan. Pagpasok nila, ipinakilala ni Van ang sarili bilang bagong Panginoon ng Nayon, ngunit natagpuan niyang nasa malubhang kalagayan ang pamayanan. Isang matandang lalaki ang lumapit bilang punong bayan at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang pagliligtas. Tinanong ni Van kung nangyari na ba ang ganitong atake noon, at tiniyak ng punong bayan na ilang beses nang naransak ang nayon sa loob ng taong iyon lamang. Tinanong ni Van kung bakit madalas itong tina-target, at ipinaliwanag ng punong bayan na noong panahon ng pamumuno ni Count Ferdinand, isang orde ng mga kabalyero ang minsang nagbabantay sa lugar, ngunit matagal na itong nawala. Napagtanto ni Van na nang nakontrol ng maras ang lugar, naiwan ang nayon sa bingit ng pagkawasak. Ipinahayag niya ang pagsisisi sa mga desisyon ng kanyang ama, naniniwala na hindi pinansin ang tunay na kalagayan ng lupain dahil maliit lang ang buwis na binabayaran ng nayon at wala itong prioridad sa mga maharlika. Sinabi ni Van na ang simpleng pagreklamo tungkol sa kalagayan ng kaharian ay walang silbi. Tinanong ng punong bayan kung nararapat bang manggaling sa isang maharlika ang ganitong mga salita. Humingi si Van sa lahat na manatiling kalmado. Ipinaliwanag na ang kanyang tinatalakay ay ang kinabukasan ng nayon. Inamin niya na mabigat ang pasanin ng maharlika at sa pagsusuri ng sanhi, malamang may mga depekto sa mga batas na itinakda ng pamilya Burlainet, ang mga nagtatag ng kaharian. Gayunpaman, ang pagbabago ng batas ng isang kaharian ay hindi madaling gawain. Tinanong niya kung alam nila kung ano ang maaaring gawin lampas sa simpleng pagreklamo. Nagmungkahi si Van ng 3 hakbang. Una, lumikha ng halaga para sa nayon upang hindi ito mapabaya ng kaharian. Pangalawa, tiyakin ng matatag na kita upang makapag-upa ng mga mersenaryo. Pangatlo, ireporma at paunlarin ang nayon ng independyenta. Sinabi ng isang residente na sinubukan na nilang pagbutihin ang nayon mismo, ngunit napakahirap nito. Sumagot si Van na nauunawaan niya, ngunit tiniyak na bilang Panginoon ng lupain, hindi niya hahayaang magutom ang kanyang mga tao. Sa kabila nito, kakaunti ang agad na nagpakita ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nagsalita si Espada. Ipinakilala niya ang sarili bilang dating punong butler ng bahay ni Marquis Fershaw at idineklara na si Van ay isang pambihirang batang talento, na itinalagang Panginoon sa edad na 8 taon at matagal nang itinuturing na isang henyo. Idinagdag niya na si Den ay dumating upang magsilbing tagapagbantay ng nayon. Nang marinig ito, tumaas ang pag-asa ng mga taga-nayon. Alam nilang naroroon na ang mga ganitong tao sa kanilang panig. May isang lalaki ang nagtanong kung si Van rin ba ay nakokontrol ang 4 na elemento. Hiningi ni Van na huwag silang maglagay ng labis na pag-asa sa kanyang mahika, ipinaliwanag na makakatulong siya sa iba pang paraan at hindi pa rin niya ganap na nauunawaan ang kanyang kakayahan. May residente ring nagtanong tungkol sa buwis, na kasalukuyang nakatakda sa 30%. Binalaan ni Van ito sa 10% lamang ng ani pansamantala, sinabi niyang mas mahalaga munang tiyakin ang matatag na buhay. Ang desisyong ito ay labis na nagbigay ng sigla sa mga taga-nayon. Nagpasya si Van na ang unang hakbang ay palakasin ang mga pader ng nayon at tinanong kung sino ang makakatulong. Sumagot ang isang lalaki na kaya niyang gumamit ng earth magic, kahit na sa huli ay magiging karaniwang pader lamang ang istruktura.
Tinanggap ni Van ito bilang sapat sa ngayon at hiniling na ipagpatuloy niya. Inararo ng lalaki ang spell, ikinagulat ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Naisip ni Van na matalino ang pag-antala sa mga susunod na pag-atake, ngunit sinabi ni Den na iwanan iyon sa kanila, dahil magtatayo sila ng maraming bitag. Hiningi ni Van ang kooperasyon ng lahat, sinasabing ang pinagsamang pagsisikap ay magtitiyak ng kasaganaan ng nayon. Pag-alis nila sa nayon, sinubukan ni Van ang kanyang production magic upang lumikha ng isang matibay na bagay. Sinubukan ng isang adventurer na sirain ito gamit ang kanyang espada ngunit nabigo, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Sa gabi, nagtanong ang isang babae kung nauubos ba ang mahika ni Van. Sumagot siya na hindi niya maramdaman ang hangganan. Ipinaliwanag na karaniwang kumokonsumo ng napakalaking mana ang production magic at nagpapahirap sa paggawa kahit ng isang bagay lamang. Kinabukasan, nagpa siya si Van na magtayo ng bahay. Plano rin niyang magdaos ng Harvest Festival o Karnabal sa hinaharap. Hindi tiyak kung kaya niyang lumikha ng buong bahay. Ini-imagine niya ang resulta at hindi nagtagal ay nakabuo siya ng malaking gusali, na ikinagulat ng lahat sa kanyang kakayahan. Walang makapaniwala kung gaano kabilis na ipatayo ni Van ang isang napakalaking bahay, at napagtanto nilang mas bagay ang production magic niya sa pamamahala kaysa sa elemental spells. Inamin ni Van na kapaki-pakinabang ang talento niyang ito, ngunit naniniwala pa rin siyang ang offensive magic ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang mga tao. Para sa kanya, mas panatag ang mga mamamayan sa lakas ng isang makapangyarihang pinuno. Ngunit iginiit ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang tunay na mahalaga. Ipinaliwanag ni Esparta na mahalaga ang ganitong kapangyarihan sa panahon ng digmaan, ngunit sa kapayapaan, nais lang ng mga tao ang isang pinunong nagpapabuti ng kanilang araw-araw na buhay. Sa sukatan na iyon, walang mas angkop kaysa kay Van. Ang ginawa niya ay pambihira, at napagpasyahan ni Orto na higit na mas malakas ang kakayahan ni Van kaysa sa karaniwang production mages. Hindi pa tapos si Van. Sinabi niyang kung magbibigay sila ng kahoy, kaya niyang magtayo ng bahay para sa lahat. Nabigla sila sa pahayag na ito, at agad inutusan ni Orto ang mga lalaki na mang-alap ng materyales. Humiling din ng mga bahay ang mga taga-nayon, at doon napagtanto ni Van kung gaano kalaki ang responsibilidad na kanyang pinasok. Gayunpaman, sira-sira na ang kanilang mga tirahan, kaya nagpa siyang simulan sa pagbabago ng buong nayon. Pumayag siyang bigyan ng bahay ang lahat, at nagdiwang sila. Mabilis na nakapagtayo si Van ng 12-12 ng bahay, at namangha sila sa lawak ng kanyang mana. Humanga rin sila sa kanyang kaalaman sa arkitektura at maayos na disenyo ng pamayanan. Tinawag niya itong grid plan, mga blok ng 4 na bahay bilang batayang unit, na may malalapad na kalsada sa pagitan. Sa ngayon, sapat na muna ang mga bahay, ngunit kapag nakakuha sila ng bato, balak niyang muling itayo ang bawat isa upang mas umangkop sa mga titira rito. Nagtayo rin si Van ng paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto niya lang magkaroon nito. Pinanatili niyang simple ang batya, at pinuno ito ni Pluriel gamit ang water magic. Nang gabing iyon, matapos maligo, sa wakas ay nakatulog siya sa isang malambot at komportableng kama. Kinabukasan, nalaman niyang naghukay ang mga kabalyero ng Trinsurah sa paligid ng nayon. Natuwa si Van at sinabing mas magiging kapaki-pakinabang ito kung lalagyan ng tubig bilang moat. Kailangan din nila ng tubig para sa inumin at paliligo, kaya malinaw ang susunod nilang gawain. Ipinahayag niyang oras na para makakuha ng mapagkukunan ng tubig. Sa tulong ng kapangyarihan ni Esparta, inilihis nila ang tubig mula sa kalapit na ilog. Sabay-sabay siyang naghukay ng ilang metrong haba ng Trinsurah, habang si Dee at ang iba ay pinalawak ito ng mano-mano. Sumunod si Van sa likuran, pinatatag ang ilalim at mga pader. Malayo ang ilog mula sa nayon, at sinabi ni Teal na napakalaki ng trabahong ito. Gayunpaman, pinaalalahanan sila ni Van na mahalaga ang tubig. Nakakapagod ang gawain, ngunit nakakatuwang magsikap para sa iisang layunin. Ang mas maayos na kalagayan ay makakaakit din ng mga mangangalakal, na mahalaga para sa tahimik na buhay na nais ni Van. Tinataya niyang aabutin ito ng 1 linggo. Ngunit di nagtagal ay sinabi ng mga manggagawa na tanaw na nila ang nayon. Nagpatawag si Van ng pahinga, kahit kaya na nilang marating iyon sa loob ng ilang oras kung magpapatuloy sila. Gusto ni Dee na ituloy ito bilang pagsasanay, ngunit napagtanto niyang masyado ng pagod ang iba para magpatuloy. Kinabukasan,
Inanunsyo ni Van na tapos na ang kanal at dadaloy na ang tubig papunta sa nayon. Nagpasalamat siya sa lahat sa kanilang pagsisikap at inutusan si Esparta na buksan ang tarangkahan. Damaloy ang tubig, ikinamangha ang mga taga-nayon. Ngayon, pinalilibutan ng moat ang pamayanan, kaya mas mahirap na para sa mga tulisan ang umatake. Dahil nag-aalala siya na maaaring magdulot ng pagbaha ang malakas na ulan, pinag-isipan ni Van na magdagdag ng lawa sa likod ng nayon. Pumayag si Esparta, at binanggit na maaari itong magsilbing imbakan ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Agad itong itinayo ni Van, at halos hindi makapaniwala ang mga taga-nayon sa pagbabago. Ang lugar na dating kulang sa tubig ay ngayon may moat at lawa. Dahil kay Van, hindi na kailangang bumiyahe araw-araw papunta sa ilog. Nagpasalamat ang punong bayan, ngunit itinanggi ito ni Van. Masaya na siya na magiging mas madali ang buhay para sa lahat. Gabing iyon, naglalakbay ang isang babae na si Lady Art kasama si Panamera. Binanggit ni Panamera na malayo pa ang liblib na nayon at pinayuhan si Art na magpahinga. Kinabukasan, natapos ni Van ang isang napakalaking pader pandepensa, ang rampart. Ang dating simpleng hadlang na lupa ay naging matibay na kuta. Ang malapad nitong ibabaw ay nagbibigay daan sa mga gwardya na magpatrolya. Natuwa ang mga taga-nayon, kampante na makakapahinga sila ng maayos kahit umatake ang mga tulisan. Namangha ang lahat nang sabihin ni Van na hindi pa sapat ang depensa, gusto niyang mas panatag ang pakiramdam ng mga taga-nayon. Naggawa siya ng ilang simpleng crossbow, ngunit nang matapos, lahat ay namangha. Ang mga ito ay talagang hindi basta-basta. Naglagay pa siya ng mga kalasag sa harap, para makapaputok ang mga gwardya habang protektado. Pinapakita ng disenyo kung gaano kakayahan ang production magic niya. Bagamat maliit ang nayon, ngayon ay parang isang kuta na lungsod na ito. Lahat ay sang-ayon na walang puwersa ng tulisan ang makakapasok dito. Sinabi ni Dina kung alam ng hari ang tunay na kakayahan ni Van, sana ginawa siyang pinuno ng bahay sa halip na ipatapon dito. Inisip ng hari na mahina si Van, ngunit ipinapakita ng nayon na sapat na ang kanyang lakas para sa labanan. Iginiit ni Dina na maaaring siya ang pinakamalakas sa lahat, ngunit sinabi ni Esparta na mas mainam gamitin ang kapangyarihan ni Van para sa proteksyon. Nagsimula silang magtalo hanggang pinakalma sila ni Van, na nagsabing walang saysay ang mag-focus sa kanilang sitwasyon, mas mabuti pang gamitin ang mayroon sila. Nagutom sina Jessa at Von, kaya naghanda si Til ng pagkain, bagamat kakaunti ang sangkap. Binanggit ni Esparta na mahalaga ang depensa, ngunit kailangan din ng nayon ang tuloy-tuloy na kita. Bukod sa ilang mga ngalakal na bumibisita buwan-buwan, kulang sila sa koneksyon. Sinabi ni Van na hindi ito urgent, dahil sapat na ang kanilang ani para sa lahat. Ngunit nang mapansin ni Esparta na kulang sila sa sangkap para sa paboritong matamis na pastry ni Van, agad niyang binago ang kanyang desisyon. Nakakatakot para sa kanya ang ideya na mawalan ng mga ito. Ipinahayag niya na kailangan nilang makahanap ng produktong maibebenta ng nayon. Iminungkahi ni Kamson na ibenta ang mga kahoy na blok na ginagawa ni Van, ngunit tumanggi si Van. Dahil siya lamang ang makakagawa nito, hindi ito praktikal na produkto. Nagbigay ng iba pang ideya ang iba, ngunit napagtanto ni Van na hindi madaling makahanap ng bagay na kakaiba sa nayon. Pagkaraan, nalaman ni Van na nag-aatubili sina Til at Kamson na gamitin ang kanilang mga sandata. Regalo ito mula kay Von, kaya natatakot silang masira ang mga ito. Iginiit ni Van na kailangan nilang magsanay para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi ni Zara na huwag mag-alala at ipinakita ang kanyang Orc Knight Shield, matibay ngunit flexible, at maingat sa kanilang mga espada. Mukhang mahina ang unang suntok ni Kamson, ngunit biglang bumagsak ang kalasag, hati sa dalawa. Namangha ang lahat na isang ganitong banayad na tama ay nakapagdulot ng ganoong pinsala. Bagamat kahoy lamang ang espada, nagulat si Van sa talas nito. Inaayos ni Van ang kalasag nang dumating si Orto, nagtatanong tungkol sa ingay. Dinala niya ang bagong hinukay na ore at tinanong kung gusto ba itong bilhin ni Van. Ipinaliwanag ni Orto na puno ng malalakas na halimaw ang mga kagubatan malapit sa kabundukan, kaya wala pang nakapagmina roon dati. Dahil dito, sagana ang mga bihirang ore. Nakakita na sila ng bakal, tanso, pilak, at pati kaunting ginto. Talagang namangha si Van nang ibunyag ni Orto na nakadiskubre sila ng mithril ore. Kung ganitong kayamanan ang nasa paanan ng bundok,
tiyak na mas marami pa ang nasa tuktok. Kumuha si Van ng isang piraso ng bakal at walang kahirap-hirap itong piniga hanggang maging solid ang bakal na block, na ikinamangha ng lahat. Inamin niya na hindi niya ito sinunog upang linisin ang mga dumi, kaya hindi siya sigurado sa kadalisayan nito. Masaya si Zara at nagtanong kung maaari ba siyang gawaan ni Van ng espada. Dahil nagalit siya sa pagkasira ng kalasag, pumayag si Van. Humiling si Zara ng isang longsword at isang short sword. Dahil ito ang unang beses ni Van na gumagawa ng mga sandatang bakal, nagsumikap siyang lubusan, maingat na hinuhubog ang mga talem at pinapatalas ang mga gilid. Di nagtagal, tapos na ang parehong espada. Bilang kanyang unang customer, nakatanggap si Zara ng dagdag na detalye sa pagkakagawa ng espada. Tuwa na tuwa siya sa short sword, at kahanga-hanga rin ang longsword. Agad namang humiling ng mga sandata ang iba pang adventurers. Paalala ni Van na sila ang nangalap ng ore, kaya makatarungan lamang na siya ang gumawa ng kanilang kagamitan. Nang matapos siya, lahat ay sang-ayon na maaaring mabenta ang mga sandata sa mataas na presyo. Pagkatapos, pinag-aralan ni Van ang mithril ore, iniisip kung gaano kalakas ang mga talem kung gagawin mula rito. Nainteres si Esparta, at sinabi na karaniwan, hindi makikita ang mga metalikong ore sa mga kagubatan. Ang tanging posibleng dahilan ay may kalapit na dungeon. Sinabi niya kay Van na ang pagtuklas ng isa ay maaaring lubos na baguhin ang kanilang kalagayan. Maraming tao at kalakal ang malapit ng dumaan sa nayon. Ikina-excite ito ni Van, kung may dungeon malapit, tataas ang halaga ng pamayanan. Ang mga dungeon ay nagtataglay ng napakaraming yaman, pati na ang mga hiyas na maituturing na pambansang kayamanan. Karaniwan, kapag narinig ng guild ang tungkol sa bagong dungeon, nagtatayo sila ng sangay sa pinakamalapit na bayan. Ngunit napansin ni Van na wala ang kanilang nayon ng kakayahang tumanggap nito. Pumayag si Esparta, magdadala ang guild ng mga adventurer, mga ngalakal, at pati na ang chivalric order, ngunit kulang sila sa pagkain, pasilidad, at infrastruktura para suportahan ang ganoong dami ng tao. Kung kumalat ang balita, maaaring umatake ang mga kalapit na bansa upang sakupin ang dungeon. Higit pa rito, pinaalalahanan ni Van ang lahat na siya ang itim na tupa ng kanyang pamilya. Kung malalaman ng kanyang ama na may halaga ang liblib na nayon na ito, maaaring ipapasa siya sa ibang lugar. Kaya kailangan niyang palakasin muna ang nayon at ipakita ang resulta bago ipahayag ang anumang dungeon. Sang-ayon si Orto at sinabi na iiwasan nila ang pinaghihinalaang lugar habang nangangalap ng mga kagamitan. Alam ni Van na malaking kita ang maaaring makuha ng mga adventurer kung iuulat nila ito, kaya nagpapasalamat siya na nagpipigil sila para sa kapakanan ng nayon. Pagkaraan ng ilang panahon, humanga si Van sa natapos na gawain at inanunsyo na tapos na ang kanilang malaking renovasayon. Tinanong ni Till kung talaga bang hindi siya nauubos ng mana matapos magtayo ng napakaraming bahay at sandata. Sinabi ni Van na maayos lang siya, kaunti lamang ang pagod. Bigla, dumating ang isang mensahero na dala ang kagyat na balita, papalapit ang mga armored lizard sa nayon. Agad inutusan ni Van ang lahat na pumasok sa loob ng pader, itinaas ang drawbridge, at isinara ang tarangkahan. Nang inig ang mga taga-nayon sa takot, alam nila kung gaano delikado ang mga halimaw na ito, ngunit nanatiling kalmado si Van. Naiintindihan niya ang kanilang takot, ngunit pinaalalahanan sila na nakasalalay sa kanilang mga aksyon ang kapalaran ng nayon. Nangako siyang ipagtatanggol sila, ngunit sinabi niyang hindi niya kayang protektahan ang lahat ng mag-isa. Hinihiling niya ang kanilang lakas upang sama-samang ipagtanggol ang kanilang tahanan.